Kasi the first time natin gagawin ito dito. At ito advice ng ating amen, ng ating pastor mismo, pang Candelaria, na gawin natin ito. Amen. At ito po ipapaliwanag sa atin ng ating kaibigang imbitado lagi. Amen. Natin, hindi ng kanyang sarili. Actually, tinext ko siya, ba't wala ka kahapon? Miss kita kahapon. Sabi niya, bukas. Tanghali na wala. Maya-maya ako. Andito siya ngayon, meron siyang mensahe. Tandaan niya. Meron siyang sasabihin sa ating mahalaga. Si Pastor Denver Reyes. Amen. Acts chapter 4 verse 13. Amen. Praise God. Salamat po sa pribilehiyo na maging kabahagi po ng ating pong family camp. Amen. Isa pong napakagandang pagkakataon na ako po ay makapagpapatotoo na napakaganda ng lahat ng mga resulta ng maraming family camp na ginagawa natin. Sasabi ko po yun sapagkat sa lahat ng halos ng family camp ako po ay nakapunta. Kaya kita ko po yung kagalakan, kaaliwan, aral. Amen? At maging ang aming pong distrito, ay nakaranas ng kabutihan ng Diyos sa lugar na ito. Kaya ito'y pagkakataon upang tayo po ay magbalik ng pagpaparangal sa ating Panginoon sa magitan ng lugar na ating pinagkakatipunan. So salamat po sa ating pong mga pastor, mga leaders ng ating kapulungan sa bahaging ito ng ating pong rehiyon, sa ating pong Pastor Obet at sa akin pong Pastor Ernie sa kanila pong pagtitiwala. Amen? At na tayo po ay maging bahagi ng ganitong mga ministeryo. Noong 1891, meron pong isang babae na babaeng ito, inisip niya na matatakasan niya ang kanyang mga ginagawa o kanyang mga masamang ginawa. Si Francisca Rojas ng Buenos Aires, Argentina, ay ginitil ang buhay ng kanyang dalawang anak na lalaki. And in attempt to deflect the blame, she had cut her throat. Para may mapagbintang ang iba, ay ginilitan niya ang kanyang lalamunan ng kanyang sarili. Ngunit hindi niya pinatay ang kanyang sarili. At para ibunto ng sisi kay Velasquez, isang ranch worker na kapitbahay nila. At ang lalaking ito ay nakulong sa kalagitnaan ng kanyang kainosentehan. Siya po ay nahatulan. Pero merong isang pulis sa mga panahon yun, isang police official, si Juan Busitich, na ang lalaking ito ay sa panahon ito nag-eksperimento ng tinatawag na newfangled system of criminal identify fingerprints. So sa mga panahon ito, noong mga 1890s, ay ang fingerprint ay hindi pa ginagamit sa mga criminal trial court. Ngunit ang lalaking ito ay masusing pinag-aralan at kanya pong tiningnan, kanyang pinag-aralan yung pong scene of the attack, yung scene of the crime. At sa pag-aaral niya, yung mga bloody handprint na kanyang nakuha na nakabakas sa maraming bahagi ng tahanan, ay kanyang napatunayan na isa lang ang pinanggalingan ng mga bakat ng kamay at lalo na yung fingerprint. Walang iba kundi kay Francisca. Wala ni isang bakas na nakuha doon sa isang lalaki, si Velasquez, ni isang bakas ay walang nakuha sa kanya. At sabi nga, dahil nagmarka ang kanyang mga kamay, as a result, Francisca became the first person in the history to be convicted of a crime based on a fingerprint identification. Siya ang kauna-unahan na nahatulan ng kasong kriminal gamit ang ebidensya ng fingerprint. At ngayon, ang FBI ay ginagamit ang automated fingerprint identification system electronically na ito po'y nakapag-i-store ng bilyon na bilang ng mga tao sa magitan ng fingerprint or thumb mark. Sinasabi ko po ito, mga minamahal, sapagkat napakarami ng mga nag-iiwan ng kanilang mga unique marks or fingerprint. Sapagkat alam natin sa pag-aaral kung bakit ginagamit ang fingerprint, kahit anong dami natin dito, walang magkakatulad ng fingerprint sa atin. Kaya meron tayong identity. Meron tayong marks. At yun din po yung nais kong ihamon, for there's also another way we leave our mark aside from fingerprint or thumb mark.
Every Christian is leaving their mark on impression or impact on society. Even after gone our lives, men will still be making an impact. Ang buhay po natin ay pwedeng mag-iwan ng marka, hindi lamang sa magitan ng mga thumb mark. Lahat po tayo pwedeng mag-iwan ng mga marka o impression, amen, sa buhay ng ibang mga tao, amen, lalo na ng mga taong nakapaligid sa atin o nakasalamuhan natin. At alam natin ito mga minamahal, after we are gone, our imprint remains. May mananatili at may iwanan sa atin. At ito po yung talata na nais kong basahin sa bahaging ito ng aklat ng mga gawa. Naiugnay po natin sa pagbibigay. Acts chapter 4 verse 13. Amen. Sa bahaging ito. Now when they saw boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled. And they took knowledge of them that they had been with Jesus. Amen. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at pagkatalastas na sila mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila. At nangagpakilala nila na sila yung mga nangakasama ni Jesus. They've been identified. Sila'y minarkahan na mga kasama. Sila'y mga minarkahan na kabahagi ng buhay ng Panginoon at tagapagligtas. Sa madaling salita, their impact or impression, amen, ng mga tao sa kanilang buhay, sila ay identified as followers of Christ. Kaya yung mga marka ng patotoo kanina, di ba? Ang papangit ng mga patotoo natin dati, di ba? Hindi maganda, amen, kung tutuusin. Pero bakit malakas ang loob nating ipagpatotoo ang mga bagay na ito? Kasi meron pong iniwanan na bakas na marka ang Panginoong Yesus sa ating mga buhay. At yun ang iniiwanan natin. At isa sa mga identity ng ating kapulungan ay yung mga transformed life. Amen? Yung mga transformed lives, mga buhay na binago. Spirit-filled life, ito yung mga marka na mga iniiwanan sa ating kapulungan. Di ba? Kaya meron tayong mga dating gang leader, di ba? Nakabahagi ng ating kapulungan, drug pusher, amen? At iba't iba pang mga hindi magagandang karanasan. And we are, sabi nga, mix ng iba't ibang lakad o walks of life na meron. At ito po yung pinakamaganda sa ginagawa ng ating Panginoon, mga minamahal, na tayo po ay merong mga marka. At hindi lang po nakasalala yung marka natin dun sa mga patotoo na yun, kundi bagkos ay sa kabuuan, marami po tayong pwedeng makita na mga marka ng ating pong mga pagkakilala o pagkakakilanlan sa ating Panginoon. At dahil diyan, ay hahamon ko po yung marka pagdating sa pagbibigay sa gawain ng Diyos. Ano kaya ang may iwanan natin sa mga tao sa ating kapaligiran? Ano kaya ang may imprenta pag nakilala tayo pagdating sa usapin ng pagbibigay sa gawain ng Diyos? Huwag nawa na madala yung mga bago namin kasama, pero ito po ay ginagawa na talaga namin. Amen? Kaya kung kayo po ay bago, ang ilan sa mga ito ay nais po namin babatid. Amen? Ang gawain ito ay, sabi nga, buhay na buhay sa amin pong pagkaunawa. Si Pastor Wayman Mitchell, amen, ay nag-iwan ng magandang mga marka, impressions, imprints, amen, sa kanyang buhay, Kristiyano, alagad, pastor, at meron ding pagkakakilanlan si Pastor Wayman pagdating sa pagbibigay. Ito po yung tumawag ng pansin sa maraming mga lalaki, kaya po siya ay, sabi nga, amen, nagkaroon ng mga impact sa buhay ng iba ang ginawa ng ating leader ni Pastor Wayman Mitchell. Katunayan, yun nga sa isang pangangaral ni Pastor Boyet na nakalagay doon, they bless the world. Yun po yung iliwanan nila, pinagpala nila ang sanlibutan. Bakit? Sa paraan ng kanilang pamumuhay, maging sa paraan ng kanilang pagbibigay. Sinasabi ko po ito mga minamahal sapagkat kasama, amen, sa bahagi ng ating pong buhay, paglilingkod, amen, ang bahagi ng ating pong pagsamba sa kabuuan ay hindi po natin pwedeng ihiwalay ang pagbibigay. Amen? Kaya po, narito tayo. Sino po rito ang pinagpala dahil nakabahagi ng gawain ng Panginoon? Diba? May mga alaala tayo na naranasan sa lugar na ito. Katunayan, may mga patotoo. Dito, ako po ay nangaral minsan at may nagpatotoo sa akin, Pastor, doon po sa isa sa pangangaral po ninyo, ako po ay nag-iisip na mag-suicide.
Pero dahil po napakinggan ko yung salita ng Panginoon, talaga pong kinilos ako ng Panginoon na ipagpatuloy ang buhay, amen, ayon sa pagpapasya at pagpili sa ating Panginoon. Kaya marami pong nagagawa ang ating pong mga gawain na katulad nito. At dahil dito, nakikita man natin yung improvement. Sabi nga ng ating pastor kanina, nung ginagawa yung ating palikuran doon sa likod, amen, ay naisip niya, amen, doon sa salitang, amen, dapat ay it is finished. Di ba sa 7 wika? Sabi ko naman sa kanya, kulang. Kasi dapat sinabi mo, Ama ko, o Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? Pinabayaan natin yung ano. Sabi ko sa kanya, tapos sabi niya, na magaling talaga yung mga pastor, no? Sabi hindi, ang katotohanan niyan, matatapos yan kung may mga tumulong lang, nagsibalik. Kaya lang, walang nagsibalik, kaya ang sabi ko, amen, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hallelujah. Pero ngayon, alam natin kung anong ating ginagawa. Can you say amen? Kaya tayo mag-iiwan ng marka sa lagawain ito. Hindi lang po ang hamon na ito ay para sa inyo. Ihahamon ko po ito sa aming distrito. Mag-iiwan kami ng marka. Lagi naman kami nag-iiwan ng marka rito. Na sabi nga ay ganun pa man, patuloy pa nating idagdag sa ating pong mga ginagawa. Kaya ang una kong hamunin ay mga pastor. Amen. Pwede ba yan, mga pastor? Amen. So tayo po ay magkakaroon muna ng tinatawag na pledges. Diba? So ako, naglagay na ako, nagsulat na ako. Personal pledge, bukod sa pledge ng aming church. Ito yung personal pledge ko muna. So yun muna, so magbibigay ako ng papel para, ito yung mga kapatid, ito ay maliwanag naman, mga Father's House ang narito. At kilala ko ang taong ito, na napakatapang pagdating sa pagbibigay at sa paghahamon. Kaya siya na magbigay. At tapos, i-challenge natin sa mga churches. Kasi pinagpapala naman tayo dito. Can we say amen? At kaya sabi ko nga kay Pastor, pag tayo nagkaroon ng swimming pool, maraming purpose yun. Diyan tayo magwa-water baptism. Diba? At maraming maliligayahang mga bata, lalo na ang matatanda. Diba? So, kaya kailangan natin mag-iwan ng marka. So, ako, meron akong marka. Pero, bukod sa papel, liligumin natin, lalo na yung mga paman. Pero kung yung mga mananampalataya na kinilos na kayo sa hamon na ito, pwede na kayong magsulat. Pero ihahamon pa yan ng mga pastor natin. Nakabahagi dito, para po sa susunod, tayo ang magbe-benefits nito. Naniniwala ba kayo kahit ilang mga taon pa, pwedeng dekada pa, o kaya naman ay siglo pa na magamit natin ito, di ba? So kaya kailangan tayo ang magtulungan. Kasi ang isang impression na meron ng ating kapulungan, hindi tayo umaasa sa iba sa ating mga gawain. Amen po ba? Hindi natin ginagawa. May gawain po ang Father's House dito po sa lugar po ni Don Leo. Pwede po ba kaming manulisit sa ating... hindi natin marka yun. Can we say amen? Meron tayong kapatiran, anak ng Vice Mayor ng Tayabas. Manugang ni Pastor Robert. Yung tatay niya, nagkikwento sa kanya. Lahat ng mga churches, karamihan, lumalapit sa politiko. Pero kilala nila tayo. Ni minsan hindi tayo lumapit dahil meron tayong pangangailangan sa mga iglesia. Sabi nga, meron po tayong dignity ng iglesia at ng kanyang gawain. Ang Panginoon ang nagtatayo nito at sa pamagitan ng mga mananampalataya. Amen? Kaya kasama sa ating ibibigay yung mga papel at kasama din yung pera, yung tunay na halaga. Kaya tayo magbibigay na mag-iiwan ng marka. Amen? Na pagbalik natin dito, meron na tayong, sabihin natin na baptismal pool. Amen? At magandang mga pasilidad pa para po sa ating mga pangangailangan, then sa ating pong pagdumi at pagligo, pag-ihi, at lahat ng ito ako po'y naniniwala na kaya pang pagandahin ng Panginoon ang lugar na ito. Kaya, lobin ng Panginoon, ngayong gabing ito, ang hamon na ito ay magkaroon ng pitak sa ating mga puso at makapag-iwan ng marka. Maybe 10 years or 20 years from now, nagbigay ka sa gawain ng Panginoon sa lugar na ito, masasabi mo sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, alam mo, nagbigay ako dyan ng 5,000. Kaya ang ganda niyan, ako'y naging kabahagi. That is impression, imprint, or marks na tayo po'y kabahagi sa pagtatayo ng gawain ng Panginoon. Kaya inahan niya ako ang ating usher upang tayo po ay maghandog sa ating Panginoon ng mga pledges na nakasulat at syempre cash na ibibigay po natin ngayon. Amen? So tayo po ay manalangin sa Panginoon.
Hallelujah. Tayo manalangin, banal na Diyos, dakilat mga pangyarihan. Salamat, Panginoon, sa nahayag mo po, Panginoon, ng mga salita, God, sa paghahamon, Panginoon, tuloy na kami po'y kinilos, binigyan ng pagkakataon. Dalangin po namin ang mga bukas na puso at mga kaloob na ibibigay sa iyong gawain ay magkakaroon ng marka o impact, Panginoon, sa pagdating ng panahon. Lord, dalangin po namin ang pagpalain mong bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. It's a joy to be a Christian. It's a joy to be a Christian. Habang tayo nagbibigay. Amen. It's a joy. Sing with me. It's a joy to be a Christian. It's a joy. It's a joy. Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. It's a joy to be a Christian. Once again sa Tagalog, masaya. Masaya maging Kristiyano. Masaya maging Kristiyano. Masaya maging Kristiyano. Masaya. Sa bawat Lunes, Martes, Viernes, Sabado, Linggo, masaya maging Kristiyano. Once again, hallelujah! Masaya maging Kristiyano. Masaya maging Kristiyano. Masaya maging Kristiyano. Masaya. Sa bawat Lunes, Martes, Viernes, Sabado, Linggo, masaya maging Kristiyano. Once again, meron pa! Masaya maging Kristiyano. Masaya maging Kristiyano. Masaya maging Kristiyano. Masaya. Sa bawat Lunes, Martes, Viernes, Sabado, Linggo, masaya maging Kristiyano. Masaya. Amen. Buli natin. Palabakan natin ating Panginoon. Pakikwenta yung mga may sulat at may tala. Amen. Para mamaya ay ating pong masabi kung magkano po yung ating nalikom. Amen. Pagpalay po kayo ng Panginoon. Amen. God bless the Philippines. Pagpalain kayo ng Diyos, higit sa dati. Amen. Salamat sa inyo. Amen. Ngayong gabi, nadako po tayo sa pinakamahalagang bahagi, mensahe mula sa Diyos. Amen. Sa ating pagtitipon ng gabi. Amen. Salamat sa Panginoon. Lagi nating kasama ang ating original leader. Amen. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, meron siyang mensahe mula sa Panginoon. Dadalhin sa atin ang ating Pastor sa Lucena, Pastor Ernie Hernan. Praise God. Hindi na po ako nagsulat sa papel. Bigay ko na lang sa Lunes. Sa meeting, meron na. Hallelujah. Praise God. Okay, welcome sa family camp. Amen. At medyo may kahabaan lang itong ating text. Sa Genesis chapter 27, verse 1 to 16. Hindi ko alam, umihi lang ako. Ginambala na ako ng maliliit na bagay yan. Tulungan ako ng Panginoon na hindi ako mahadlangan habang ako'y nagkakamot dito at nagkakagpat. Genesis chapter 27, verse 1 hanggang 16. Basahin natin ang salita ng Panginoon. Genesis chapter 27, verse 1 hanggang 16. Nangyari nang matanda na si Isaac at malabo na ang kanyang mga mata na pat hindi na siya makakita, ay tinawag si Esau na kanyang anak na panganay. Sinabi sa kanya, anak ko. At yan sinabi, narito ako. At sinabi niya, narito ako'y matanda na. Hindi ko nalalaman ang karawan ng aking kamatayan. Ngayon ay kunin mo ipinamalit ko sa iyo ang iyong almas o armas, sandata. At iyong lalagyan ng pan at iyong busog. At lumabas ka sa parang at ihuli mo ako ng usa. At igawa mo ako ng masarap na pagkain na aking ibig. At dalhin mo rito sa akin upang ako'y kumain. Upang ikaw ay basbasan ko bago ako mamatay. At pinakikinggan ni Rebecca na nagsasalita si Isaac kay Esau ng kanyang anak at naparoon si Esau sa parang upang manghuli ng usa at upang madala at isinaysay ni Rebecca kay Jacob
na kanyang anak na sinasabi, narito, narinig ko ang iyong ama na nagsasalita kay Esau na iyong kapatid na sinasabi, dalan mo ako ng usati, gawa mo ako ng pagkaing masarap upang ako'y kumain at ikaw ay aking basbasan sa harap ng Panginoon bago ako mamatay. Ngayon nga anak ko, sundin mo ang aking tinig ayon sa inutos ko sa iyo. Pumaroon ka ngayon sa kawan at dalhin mo rito sa akin ang dalawang mabuting anak ng kambing. At gagawin ko masarap na pagkain sa iyong ama at ayon sa kanyang ibig at dadalhin mo sa iyong ama upang kumain at ikaw ang kanyang basbasan bago siya mamatay. Sinabi ni Jacob kay Rebecca na kanyang ina, narito si Esau na aking kapatid ay taong mabalahibo at ako ay taong makinis. Marahil lilipuin ako ng aking ama at aariin niya akong parang mandaraya sa kanya at ang aking mahihita ay sumpa at hindi basbas. At sinabi sa kanya ng kanyang ina, sa akin mapunta ang sumpa mo at sa iyo, anak. Anak ko, sundin mo lamang ang aking tinig at yumaong kadali mo sa akin at si yumaon at dinala sa kanyang ina at gumawa ang kanyang ina ng masarap na pagkain na ibig ng kanyang ama. Kinuha ni Rebecca ang mainam na damit ni Esau na kanyang anak na panganay na nasa kanya sa bahay at isinuot kay Jacob na kanyang bunsong anak at ang mga balat na mga anak ng kambing ay ibinalot sa kanyang mga kamay at sa kinis ng kanyang leeg at kanyang ibinigay ang pagkain masarap at ang tinapay na kanyang inihanda sa kamay ni Jacob na kanyang anak. Sandali tayo yumuko at manalangin, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa paikitisan ng banal mong Espiritu, muli namin hinihiling ang pamamahala, ang pangunguna at ang pagministeryo ng banal na Espiritu. Bigyan niyo po kami ng mababang loob, bukas na isipan at puso upang tanggapin na may kaamuan ang salitang na aming pumapakinggan. Sawayin mo po ang lahat ng gawa ng kaaway upang makagambala sa gagawin mo sa iyong mga anak, lalo na sa bawat pamilya. Yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami po nagsasabi na itong si Rebecca na asawa ni Isaac ay isang inang mandaraya. Dahil niloko niya ang kanyang asawang si Isaac. Na maraming nagsasabi na itong si Rebecca ay isa ring may favoritism sapagkat kanyang sinet aside si Esau at pinaboran niya itong si Jacob. Ngunit kung ating pag-aralang mabuti salita ng Panginoon, hindi po nagkasala si Rebecca. Hindi po siya gumawa ng kasinungalingan o anumang pandaraya. Amen? Sapagkat ang ginawa lang ni Rebecca, ipinaglaban lang niya kung ano yung pangako at kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanya. At mabasahin ang aklat ng Genesis, balikan po natin. Amen. Rewind po tayo sa ilang talata. Genesis 25, verse 21 to 23 ng panahong si Rebecca ay nagbubuntis. At nanalangin si Isaac sa Panginoon dahil sa kanyang asawa sapagkat baog. At nadalanginan niya ang Panginoon at si Rebecca na kanyang asawa ay naglihi. At nagbubuno ang mga bata sa loob niya. At kanyang sinabi, kung ganito'y bakit nabubuhay pa ako? At sa yumaong nagsisiyasa sa Panginoon, ito nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, ang Diyos ang nagsalita kay Rebecca, sabi, sinabi sa kanya ng Panginoon, dalawang bansa ay nasa iyong bahay bata. Ang dalawang bayan ay paghihiwalayin mula sa iyong tiyan. Ang isang bayan may maging malakas, isang bayan, ang matanda ay maglilingkod sa bata. So yung ginawa ni Rebecca, nakala natin ay panluloko sa kanyang asawang si Isaac, o tinatawag na favoritism para sa kanyang anak na si Jacob, ay hindi po yung totoo. Dahil ang ginawa ni Rebecca ay ipinaglaban niya kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen. So ngayon pong gabi, ito po yung ating pong pag-uusapan. Amen? Na ipinaglaban ni Rebecca ang plano ng Diyos sa kanyang pamilya. Kaya titignan po natin, kung hindi pinaglaban ni Rebecca ang plano ng Diyos at natuloy ang basbas kay Esau, sapagkat noon ng panahon, ang basbas ng magulang may kapangyarihan
ang basbas ibibigay sa panganay. Paano kaya kung ang basbas ay natuloy kay Esau? Si Esau ay isang mahinang uri ng lalaki. Malakas lang siya, pero ang kanyang puso, paninindigan ay weak. Isipin mo yan? Siya ay, dahil lamang nagutom, isip niya, mamamatay na kaagad siya. Siya ay men pleaser. Ang mahalaga lang sa kanya kung ano ang sikat sa tao. Kaya pinili niyang propesyon, manghuli ng mailap na hayop, usa. Siya ay men pleaser. Gusto niya hangaan, pakinggan, hangaan ng tao. Si Esau ay hindi nagpapahalaga sa mga bagay ng Diyos dahil ipinagbili niya ang kanyang karapatan ng pagiging panganay sa pinggang pagkain. Hindi siya nagpapahalaga sa mga bagay ng Diyos. Hindi po siya interesado sa Diyos. Dahil wala kang mababasa madalang kasulatan na si Esau, isang talata na siya po ay nagkaroon ng attachment. Amen. Sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga, kung natuloy ang basbas kay Esau, disaster. Malaking problema kung natuloy ang basbas kay Esau na hindi naman siya yung karapat-dapat na basbasan. Ngunit may sinabi ang Panginoon na may nakikita ang Diyos kay Jacob. At ang una nakarinig ng plano ng Diyos ay si Rebecca. Kaya ang ginawa po ni Rebecca, ang ipinaglalaban niya ay ang mataas na panawagan ng Diyos. Ngayon, dahil po tayo family camp, pag-usapan po natin ngayong gabi, sa bawat pamilya, may dapat ipinaglalaban ang mataas na panawagan ng Diyos. Kaya ngayong gabi, mga anak ko sa paksang, someone in the family must contend the highest calling of God. Sa bawat pamilya narito ngayong gabi, ipaglaban mo dapat ang pinakamataas na plano ng Diyos. Hindi man kayo buo agad, pero dapat may isa na ipaglalaban niya ang pinakamataas na tawag o panawagan ng Panginoon. At ito yung pagpapastor, pagmiministeryo, bahagi sa pagtatayo ng kaharian ng Panginoon. Tatlong katotohanan natin bigyan ng pansin patungkol sa mga karakter natin binasa. Una natin pag-usapan, things that blinded the will of God. Tingnan po natin yung mga bagay na bumubulag o bumibingi sa kalooban ng Diyos. Amen. Una natin pag-usapan na mga bumubulag at bumibingi sa kalooban ng Panginoon. Unang-una, yung tinatawag na mga tinig sa kapaligiran. Mga tinig sa kapaligiran na pwedeng magpabingi sa iyo upang huwag mong marinig ang pinakamataas na tawag o plano, panawagan ng Panginoon. Sa bawat pamilya, hindi po aksidente na nagligtas ang Diyos ng mga pamilya. At sa bawat pamilya, mayroon po mataas na panawagan ng ating pong Panginoon. Lamang, may mga tinig ang kamag-anak na binibingi ang mga tinig upang huwag marinig na malinaw ang tinig ng Diyos. May mga nagbibingihan o talagang nagbibingi na. At ang una dyan, mga kamag-anak, mga miyembro ng mga mahal sa buhay, mga miyembro ng pamilya, na hindi na nila, o narinig lang tinig ng Diyos, pero hindi na nila, ngayon ipinaglalaban sapagkat may mga iba't ibang tinig na pumupuno ng kanilang pandinig, tinig ng kamag-anak. Oy, kung pasukin ang pagpapastor, maghihirap ka, sayang ka. Pinag-aral ka namin, tapos yan lang papasokoy mo, pastor lang. Iginapang ka namin sa pag-aaral mo. Nagsanla kami ng kalabaw, baka, kabayo ng lupa. Para lang matapos gagawain sa pag-aaral. Tapos ngayon, pag-graduate mo, magkaasawa ka lang na magpapastor. So, ang daming tinig. Ang una, maliwanag ang tinig ng Diyos. But in the process of time, may mga tinig na bumibingi sa tinig ng Diyos. Nauna mo na pakinggan. Sayang ka. Matalino ka pa naman.
Yun alam ko sa mga kapatid, wala naman pinag-aral, bobo naman yun na lang magpastor. Wala naman interest sa pag-aaral yan eh. Bobo naman yan, bulak-bulak. Yun na lang ang magpastor. Hindi ka ba nahihiya? Kung ano yung mahina, yun ibibigay mo sa Diyos. Amen. May mga tinig ang kapaligiran, ang mga kaibigan, mga classmate mo. Anong plano mo pagka-graduate? Ito, ay, naku, sayang ka. Ikaw pa naman ang pinakamatalino sa ating magkakaeskwela. Ikaw pa naman yung pinakamagaling makipag-usap sa tao. Sayang ka, magpapaglilingkod ka lang. Magpapastor ka lang. So, daming kaibigan. Kuwapo ka. Ano makukuha mo sa matrasas? Wala nang maganda diyan. Sino may sabi? Kita ko itong mga ganda man. Kaya babae gusto mag-asawa ng papastor. Mag-asawa ka ng papastor, yung buhay mo. Papangit ka. Walang gwapo sa father's house. Sino may sabi? Ito ang gwapo man ito. So may mga tinig ang paligid. May tinig sa paligid na bumibingi sa tinig ng Diyos, sa panawagan ng Panginoon. Ikatlong tinig, yung tinig ng media. Yung mahilig manood ng Facebook, mahilig manood ng Twitter, may Instagram. Kaya mga tinig na yan, binibingi ka, nawawala na sa iyo malinaw ang tinig ng Diyos. Amen. Sa tinig, yung tinig ng iyong sarili. Wala mo narinig ang tinig ng Diyos, pero in the process of time, pero yung salita, yung sarili mo nagsasalita din. Amen. Nangungusap sa iyo. May mga tinig na bumubulag, bumibingi sa panawagan, mataas na panawagan ng Diyos. Kalayawan na sanlibutan. Amen. Entertainment. Ang daming potensyal na nakilala kong kabataan, lalaki at babae. Binibusa ko nilang lakas sa pagbabasketball. Most valuable player of the game. The player of the game. Gusto maging ganun ka rin. Gusto maging ganun ka rin, kamukha ka ng Koreano at Koreana. Gusto mo rin kung anong ka lang ginagawa. Lulungkot, ang dami ko nakikilalang mga miyembro, senior citizen na nagtitiktok pa rin. Napakalakas ang tinig ng media. Kasi pastor, baka mag-viral, magkakapera kami dito. Naku. Mga tinig na bumibingi. Amen. Sa tinig ng Diyos. Yung self-gratification, yung nasisihan ka na sa pansarili mo. At ito si Isaac. Dahil nasisihan na siya sa masarap na huli ng kanyang anak na si Esau. Lagi siya nakakatikim ng sariwang kusa, ng mga sariwang magandang uri ng hayop na nahuhuli. Kaya tuwag-tuwa sa kay Esau. Kaya bandang huli, because masarap, ihuli mo na ako ng isa, pagluto mo ako ng masarap na pagkain, kakainin ko sa iyong mga kamay. Ano sinasabi mga minamahal kapatid? Dahil sa proseso ng panahon, nakita niya si Esau ang lagi nagbibigay sa kanya ng masarap na kinilaw na kambing. Ng papaitan. Hallelujah. Kaya, dahil sa self-gratification, nakalimutan niyang meron siyang narinig na tinig, hindi si Esau ang dapat makatanggap ng basbas ng Diyos. Nakalimutan ngayon, mga minamahal na kapatid, ni Isaac ang tinig ng Panginoon dahil sa tinatawag na self-gratification. At pwedeng mangyari sa akin na ikaw ay mabulag sa mataas na panawagan ng Diyos. Pwede kang mabulag sa tinig na pwede kang mabingi sa mga tinig ng Diyos kapag lagi mapapakinggan, pansarili mo lang kasiyahan. Ang daming halimbawa, si Eva, ang ganda ng plano ng ang ganda ng kanyang kalagayan, pero ang ginamit ni Satanas, masarap ito.
pag natikman mo, sarap nito. Magiging matalino ka. Magiging katulad ka ng Diyos. Ang inatake ni Satanas kay Eva, self-gratification. Yung gusto niya. Si Solomon, isipin mo mga pinamahal kapatid, 1,000 asawa. Hindi pa nasiyahan sa self-gratification. Nabingi na siya sa pagkatasabi ng Kasulatan at iniligaw si Solomon ng kanyang mga asawa sa iba't ibang mga Diyos. Kung pakikin nyo, pag-aaral nyo mabuti, si Solomon ay nag-umpisang mapagmahal sa Diyos. Naririnig niyang malinaw ang tinig ng Diyos. Natanggap ng pinakamabuting pangako ng Panginoon. Pero dahil sa gratification, pinagbigyan lahat ng kanyang gusto. Pagkain, lahat ng piling mabusog ng mata, mabusog ang puso, pati babae, pinuno niya mga kapatid. Si Samson, pinakamalakas na lalaking pinangakuan ng Diyos, pero dito, iibig na rin lang sa unbeliever pa. Wala bang maganda sa tahanan ng Diyos? Wala ba maganda sa pamamibayan ng Diyos? Bakit sa unbeliever ka pa magpamahal? Sinayang ni Samson ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil sa tawag na self-gratification. Kasi ang mga Israelita mahinhin, hindi katulad ng mga Pilisteo, marambe. Amen? Si Oseas, nagpasip katulad pangangaral kagabi ni Pastor Obed sa Oseas. 16 years old, nakita niya mga gandang bagay ng Panginoon, pero nasa tawag na self-gratification, kayabangan, kapalaluan. Nabingi siya sa mga tinig ng Diyos. Ang ating mga previous leaders, ang ating po mga tagapangunan, yung ilan na alam natin, na sila po'y bumagsak sa tatawag na nabingi sila sa magandang pamalabulag sila sa kalooban ng Panginoon. At alam mong meron kang church member, sa local church mo, meron kang mga church member na alam mong dating masigla, dating maalab, puno ng pangarap sa Panginoon, pero in the process of time, hindi mo na sila kasama ngayon. Bakit? Self-gratification. Na ito yung bumibingi, bumubulag. Amen, sa mataas na panawagan ng ating pong Panginoon. Walang pa mga kapatid, pero sabihin ko sa iyo, may mga bagay na bumibingi sa iyo upang muli mo marinig ang tinig ng Diyos. May mga bagay na bumubulag sa iyo upang makita ang pinakamataas na plano ng Diyos sa iyong buhay. Ikalawa natin pag-usapan, someone in the family must push or contend the will of God. Meron kung dapat isa, dalawa, tatlo sa miyembro ng pamilya na dapat na ipinaglalaban ang mataas na panawagan ng ating pong Panginoon. Katulad ni Rebecca. Sariwa kay Rebecca ang pangako ng Diyos. Libong taon, maraming taon nakalilipas, maraming taon nakakaraan. Sariwa pa, malinaw kay Rebecca ang magandang plano at iti kanyang ipinaglaban. At alam na Rebecca yung danger. Alam na Rebecca ang panganib. Amen. Hallelujah, na mamis niya ang kalooban ng Diyos. Alam na Rebecca ang panganib. Amen. Kapag hindi nila na ipaglaban ang kalooban ng Diyos. Kaya gumawa siya ng isang matatag, bold, matapang na pagpapasya. Alam niya, pwedeng magalit sa kanya ang kanyang asawang si Isaac. Matuklasan lang ni Isaac na sinanluloko, magagalit ang kanyang asawa. Amen. Matuklasan lang ni Esau na itong kanyang ina ay dinaya siya, niloko siya. Magagalit din si Esau. Pero nakikita na yun ni Rebecca na ang discipline na pwede mangyari, pero dahil mas ipaglalaban niya ang mataas na plano ng Diyos, hinarap niya ng buong tapang ang pwedeng mangyari sapagkat mas mahalaga sa kanya ang kalooban, ang panawagan ng Diyos. Amen. Dahil alam niya
niyang higit na mas mataas dapat ang tinig ng Panginoon. At dapat sa iyo, bawat pamilyang narito ngayong gabi, amen, dapat kang mapaalalahanan sa mataas na plano ng Diyos sa iyong pamilya. Hindi iniligtas ng Diyos ang pamilya para pampadagdag ng attendance ng local church. Hindi ka idinagdag na pamilya para lamang may mapangaralan si pastor. Hindi ka pang padagdag ng bilang. Hindi ka lang pandagdag ng abuloy. May dahilan ang Diyos kung bakit pamilya kayong iniligtas ng Panginoon. May purpose, may layunin ng ating pong Panginoon at dapat alam mo at mapalalahanan ka sa kalooban ng ating pong Panginoon Diyos. Amen? Huwag po nating ma-miss ang kalooban ng ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah! At dapat itong mapagtagumpayan yung dadam mong takot. Baka magalit ang asawa ko. Baka magalit ang mga anak ko. Baka magalit si Lolo. Baka magalit ang... Amen, amen. Kasi ang dami dito, hindi mo may paglaba kasi ayaw mo ng conflict sa pamilya. Gusto natin, para walang legalig, ibigay ang hilig ng walang legalig. Pero sa kaharian ng Diyos talagang mayroong laging legalig. Hindi po pwedeng walang legalig sa kaharian ng Diyos. Pag nagpasya ka, ipaglalaba mo, merong hindi makakaintindi, merong kukontra, merong hindi makakaunawa. Pero kinakailangan meron sa isang pamilyang ipaglalaban ang kalooban ng Diyos. Kasi ngayong gabi, pwedeng ang Rebecca ay ang tatay, pwedeng ang Rebecca ay ang anak, pwedeng ang Rebecca ay ang lolo, pwedeng ang Rebecca ay ang lola. Amen, amen. Amen. Ang ating pinag-usapan dito, there must be someone in the family na ipaglalaban niya ang mataas na panawagan ng Diyos. Amen. At posible rin na ang isa dito ay ang asawa ng pastor na nabubulag sa ibinibigay ng anak. Mag-artista ka, napakaganda mong babata. Ibig sabihin mga kapatid, ating pinag-usapan dito, attitude, character ng isang miyembro ng pamilya na dapat ipinaglalaban ang kalooban ng Diyos. Hindi natin dapat ma-miss, mga minamahal na kapatid, ang kalooban ng ating pong Panginoong Diyos. Dahil ulitin ko, hindi ka iniligtas na pamilya para pampadami ng attendance, hindi para lamang may utusan si pastor, hindi lang para may mapangaralan si pastor, kundi pamilyang iniligtas ng Panginoon sapagkat may layunin ang Diyos sa pamilya. Maging bahagi sa maging bahagi ng tinatawag na pagtatayo, pagpapalawak ng karan ng Diyos, na pwede kang meron dapat gumangon sa pamilyang asawa na magpapastor, o kung walang babae, lalaki, dapat ay magpapastor. At kung mga pastor na, dapat kang pumayag na kayo lang, at ipigilan mo yung anak mo, anak, huwag ka na sumunod sa akin. Kita mo naman ang buhay natin, ako ng pastor. Magpulis ka. Huwag ka nang gumaya sa amin. Isa na lang ang magpastor sa pamilya. Kami na lang yun. Hindi kami nakatapos ng pag-aaral. Nagapang ka namin. Mga kapatid. Amen. Kung makalimutan natin, pinag-usapan yung pinakamataas na tawag ng Diyos ay ang maglingkod sa Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. So, ikatlo sa aking pagtatapos, yung the need for someone in the family upang magkipag-cooperate. Dapat, merong ipinaglalaban niya ang kalooban ng Diyos, pero meron din dapat na sumusuporta. Kasi ano sa isa nung nakikipaglaban kung wala namang susuporta? Although, makapangyarihan ng Diyos, pero napaka-importante nito sapagkat kung si Jacob ay hindi sumuporta sa sinasabi ng kanyang ina, amen,
Kung ang siyalin na pangibabawan lamang ng tinatawag doon na magagalit si tatay, magagalit ang kapatid ko, nagalit na nga eh. Paano kaya kung si Jacob ay hindi sumang-ayon sa plano ng kanyang ina? Pero salamat si Jacob ay nakipag-cooperate sa gusto ng kanyang ina. Anak, narinig ko. Mahirap yung sitwasyon natin ngayon. Daming hadlang ah. Nakasilent na yan eh. Pakipatay na nga yan. Yan. Pakipatay na yan. Pakipatay na. Smart na naman yan. Kulit. Pakipatay na. Kapag tumunog na naman eh. Kanina pa ako ginagambala ng kaaway eh. Talaga, hindi mo kabisado pala. Asan ako? Kasi likod ng pulpito pa rin. Asan ako? Sa isang pamilya dapat meron ng isang ipinakikipaglaban ng kalooban ng Diyos, pero dapat merong makikipagkaisa sa isang pamilyang ipinaglalaban ng kalooban ng Diyos. Si Jacob, mga minamahal kapatid, ay sumuporta sa kalooban ng Diyos. Pinapagtagumpayan niya ang kanya po nakikita na pwedeng magalit ang kanyang ama at pwede po, sabi nga sa Genesis 27 verse 11 to 12, sinabi ni Jacob kay Rebecca na kanyang ina na si Esau na aking kapatid ay taong mabalahibo. Ako ay taong makinis. Maralipoy ako ng aking ama. Aatarin niya kung parang magdare sa kanya. Ang aking mahita, sumpa at hindi basbas. So nakakadaman ng takot si Jacob sa pwedeng mangyari sa gawin nilang panluloko. Lulukuhin natin si tatay. Nakakadaman siya ng takot. Magkakaisa na natin si tatay. Hindi kaya kaya. Kasi dapat nakupan si Esau pero napakasintado itong pumanak ng pusa. Yari ako dito. Kahit ilang metro kaya akong palagpasan nito. May maniksi ba? Eh, kung saan nga nahuhuli, sa pa kaya mabagal, hindi mahuli. Ang dami kinakatakot ni Jacob. Pero maganda kay Jacob, alam niya ang kalooban ng Diyos. Pinakapan niya yung isang miyembro ng pamilyang alam niyang yun ang kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah. Sa katotohanan mga kapatid, hindi lahat ng pamilya na may nagpasyang magpapastor, kasawa ng pastor, naging smooth ang lahat. May resistance. Bakit parang pumunta dito yung lalaking yan? Anong ibig sabihin yan? Magpapastor yan. Huwag mo sabihin, sasagot yung asawa ka na magpapastor? Anong ibig sabihin niyang punta mo sa prayer sa church ay ka nag-pray laging tuwing umaga? Anong ibig sabihin na kinakikita ko sa lansangan na magpapastor ka? Maglilingkod ka sa Diyos? Napakadalang ng isang pamilyang buukla ang lahat. Mag-asawa ng pastor? Sige, narito kami sa iyong likuran, sister. Magpapastor ka po, walang problema. Andito kami lahat, suportado ka namin sa life. Wala namang, madalang yun, rare yun. Lahat may salungan, lahat may problema. Kalimitan ka sa palito, may problema, may kukontra, may sasalungan. Sino may nakakatawag ng Diyos, pero ramdam mo, ay ito na, nakakatakot. Ay, baka palayasin ako sa buhay namin. Ay, nakakatakot kasi alam mo, hindi ganun ka buo ang pagsuporta. Kaya salamat sa mga pamilyang buo ang suporta. Ay, paano? Kung hindi buo ang suporta, ilalaban mo ba? Itutuloy mo ba? Amen? Dahil sabi ng Banal na Kasulatan, Mateo 10:36-37, ang magiging kaaway ng tao ay ang kanyang sarili ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kay sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. O maliwanag ang tinig ng Diyos.
Amen? Alin ang mas mahal mo? Ang panawagan ng Diyos o ang relasyon mo sa iyong pamilya? Hindi ako nagtuturo na awayin mo ang pamilya mo. Ay tinuturo sa atin, mahalin natin yung pamilya. Pero kung magsasabay ang tinig ng pamilya mo at ang tinig ng Diyos magsasalungat, may mimili ka, sino papakinggan mo, ang Diyos o ang iyong pamilya? Amen. Amen. Family camp ito. Ating pinag-usapan dito, maging buo tayo, pamilya, sa panawagan ng Diyos. Amen. Amen. Paano kaya, mga kapatid ko, si Jacob hindi nakipag-cooperate? Sabi ko, bahala ka sa problema mo yan. Huwag na ko itamay dyan. Ikaw na lang. Paano kaya kung si Jacob ay tumanggi ng tumanggi? Paano kaya si Jacob ay hindi nakipag-cooperate sa sinasabi ng kanyang ina na sinamantinig ng Diyos? Ano kaya nangyari? Eh kung si isang nakaramdam at nakatanggap ng basbas, ano nangyari sa henerasyon pa susunod? Henerasyong makalaman. Walang paninindigan. Henerasyon na mahalaga na lamang ay pagkain. Hindi na mahalaga ang pangbabagay na pangako ng Diyos. Ano maging henerasyon kung si Esau ang nakatanggap ng basbas? Henerasyon na hindi maka-Diyos. Ano kaya mangyayari kung si Esau nakatanggap ng basbas? Isang bansang mahina dahil walang paninindigan sa Panginoon. Pero salamat dahil si Jacob ay kanyang hindi po niya kinalaban ang tinig ng kanyang nanay. Sinuportahan niya sa pag-alam niya ang tinig ng kanyang nanay. Ipo ay suportado ng tinig ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. Amen. Kaya ating pag-usapan ngayong gabi, someone in the family ay dapat ipaglaban ang mataas na tao ng Diyos. At someone in the family dapat ka makipag-cooperate sa isang tao, sa membro ng pamilya mo, ipinaglalaban ang mataas na panawagan ng Diyos. Amen? So, ang tanong ngayong gabi, bilang pamilya, ikaw ba ay sa kalooban ng Diyos o ikaw ay nasa panig na kumukontra sa kalooban ng Diyos? O sa ating pamilya, ating pinag-usapan ang pamilyang may mataas na panawagan, may mataas na plano ng Diyos. Ikaw ba yung kontra sa mataas na plano ng Diyos o ikaw yung sumasang-ayon at gusto mong sumunod sa kalooban ng Panginoon? Ang sabi ng aklat ng Mateo 12:30, sabi ng Mateo chapter 12 verse 30, ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. At ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay magsasambulat. Sabi ng paano, kung hindi kayo sang-ayon sa akin, laban kayo sa akin. Kung hindi kayo sasang-ayon sa akin, at nag-iimpok na kasama ko, mangangalat lang kayo. Ang Kristyanismo ng ating ginagawa, hindi po ito laro. Amen. Ito'y mahalagang usapin ng ating buhay, ng ating destiny, ng ating kaluluwa. Kaya mag-pray natin, ipaglaban po natin na sa bawat pamilya ay may babangon, mga kapatid, na tutugon sa panawagan ng Diyos. Hallelujah! Ngayon sa bawat pamilyang narito ngayong gabi, ipaglalaban natin, susuportahan natin na may isa o dalawa o tatlo na magpapasimula ng pagpapalawak ng gawain ng ating pong Panginoon Diyos. Kaninang umaga, tapos, ang prayer, ang ako, hindi ako na baka may lalapit, may lumapit, isang inanantahanan. Amen. Before, pero siyang manugat ang anak, yung lalaki ay nahulog sa pangalo niya na nasa ibang bansa. Galit na galit sila, ang hatol nila. Hiwalayan mo yung lalaki niyan. Galit na galit sila. Pero yung babaeng ito ay sa akin lumapit. Kasi anong gagawin ko? Sabi ko, huwag mong isuko ang asawa mo. Amen. Naramdaman niya na hindi ako kampi ng kanyang mga pamilya na hiwalayan ng kanyang asawa. Sabi ko, ako ay galing sa broken family, ako ay pro-family, ipag-pray natin ang asawa mo. Manalangin tayo. To make the story short, na buong muli ang mag-asawa. At ang babae ay na-unite sa kanyang asawa sa ibang bansa. At nakita ko yung progresyon, hindi man sa ating fellowship,
nagpaalagad, nagpapagamit ng buhay ng lalaki. At kaninang umaga, sabi ng nanay, ay pastor, salamat sa Panginoon ng aking manugang. Magpapagamit ng buhay sa Panginoon. Salamat, ito naman ang panalangin ko na sa pamilya namin may babangon na isang pastor. Amen? Ito ba yung damdamin mo? Sa iyong pamilya, may babangon na mag-aasawa na magpapastor. Nasa iyong pamilya may isa na magiging hakub, na magiging isang malaking lahi. Amen. Napapagbabayan at magpapasimula ng isang bansang banal na kinapanigan ng ating pong Panginoon Diyos. Ay, ang aking pangaral ngayong gabi, there must be someone in the family who will contend the highest calling of God. Amen. Ulitin ko mga kapatid, ang pamilyang ito ay pinagpipray ko sa pamilyang ito. Amen. Hindi tayo pamparami ng local church. Pamilya tayong magiging bahagi sa mataas na panawagan ng ating pong Panginoon Diyos. Wala nang pinaka-the best na panawagan, kundi ang panawagan, ang mataas na panawagan ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ako rin wala. Lahat ay ligtas na manamprate. Pero gagawa tayo ng isang tipan ngayong gabi. Napakinggan mo, hindi aksidenteng pamilya kayong tinawag ng Diyos. Amen? Dapat mong ipaglaban. Pasalili pa ng anak ko, kahit na gumawa ka ng tipan. Lord, sa aming pamilya, hindi lang kung pastor ka, asawa ka, hindi lang kayo ang naging pastor. Hindi lang kayo ang tutusap, kundi ang mga anak ninyo. Ang mga susunod na lahi, paglalaban natin. So ngayon gagawa tayo ng tipan, ay magsit tayo, hagilapin mo ang miyembro ng iyong pamilya. Sige. Puntahan mo yung miyembro ng pamilya mo, magsama-sama kayo sa isang lugar. Amen. Kahit saan, basta, puntahan mo yung pamilya mo. Kung nasa ng tatay mo, nasa ng nanay mo, nasa ng kapatid mo, nasa ng anak mo, magsama-sama kayo. Gagawa tayo ng isang covenant, gagawa tayo ng isang tipan sa ating Panginoon. Narito ang presensya ng Diyos. Narito ang banal na Espiritu ng ating pong Panginoon. Sige, hanapin mo ang pamilya mo, nakasama mo sa family ka. Gagawa tayo ng isang tipan sa ating pong Panginoon. Na sa ating pamilya ay may babangon. Dadagdagan pa ang mga magagamit ng ating pong Panginoon Diyos. Hallelujah. Sige, may oras pa. Ayun, hindi mo kasama ang pamilya mo. Amen. May kamag-anak at ayaw magsama. Amen. Kung nag-iisa kang pumunta dito, pwede ka rin makabahagi sa panalangin ito. Kompleto na ba? Sama-sama na ba ang bawat pamilya ngayong gabi? Praise God. Hallelujah. Hindi po tayo naglalaro ngayong gabi. Nagkipag-usapan tayo na seryoso. Pastor, wala pa sa puso ko mag-asawa na magpapastor. Wala pa. Okay? Ikalawa, amen, hindi po pwedeng hindi ka makabahagi sa pinakamataas na tawag ng Diyos. Kung hindi kayo nakakalabas, walang makapagpapasto, walang makapag-asawa ng pastor, maging bahagi kayo ng pagsuporta sa mga pastor na lumalabas. Amen? Ang importante, may mata sa panawagan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ang tugunan, ang mataas na panawagan ng Panginoon. Praise God. Hindi man malamig na yung parte maghalukip-kip. Bakit hindi tayo maghawak-hawak? May pamilya, magkawak tayo ng kamay. Dito kornihan na. Huwag kayong sa paligid ninyo. Gagawa tayo na nakikipag-usap tayo sa Panginoon. Sabi ng Mateo 18:20, 2-3 nakakatipo sa aking pangalan, tatayo ko sa kanilang kalagitnaan. So ngayong gabi, kaharap mo yung pamilya, amen, hallelujah, iyukuhin yung ulo, ipikit ang mga mata, ulitin niyo ang panalangin ito, sabihin niyo kay Jesus ang panalangin ito. Ganito ang panalangin, bawat isa sabihin niyo ang panalangin ito.
Panginoong Jesus, narito po ako kami. Pamilyang tinawag mo. Sinasampalatayanan po namin. Mataas ang panawagan mo sa aming pamilya. Panginoong Jesus, makikiisa po ako sa layunin mo sa aming pong pamilya. Hindi po ako magiging hadlang. Hindi po ako magiging sagabal. Amen. Sa mga lalaki at babae na miyembro ng aming pamilya na tinatawag mo para magpasimula ng iyong gawa. Oh God, tulungan mo po ako maging bahagi sa pagbubuo ng isang pamilyang naglilingkod. O Panginoon, salamat po. Inaangkin ko po na sa pamilya po namin, hindi po mauubusan ng mga anak namin, lalaki at babae, apo, na maglilingkod at mapagamit ng buhay sa iyo. Inaangkin po namin ang pangako nyo sa aming pong pamilya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sambahin natin ang pangalan ng ating pong Panginoon sa Kristo. Praise God. Hallelujah. Holy God, Holy Spirit. Hallelujah! Banal at makapangyarihan Diyos! Banal at mataas-taas ang Diyos, O God! We praise you, we honor you, God Almighty! God, hallelujah! Sinasabay ko ang gawa ng kaaway sa bawat pamilyang narito ngayong gabi na mapipigilan sila sa pagtugon at panawagan mo na abutin ang pinakamataas na panawagan mo sa mga pamilyang narito ngayong gabi. Itinadalangin ko ang kalakasan dahil malinaw sa kanila ang mataas na layunin, mataas na plano mo sa kanilang mga buhay. Lord, ang destiny, inaangkin ko ang pinakamabuti para sa kanila. Ito ang aking panalangin, mahal na Diyos, sa pangalan ng Jesus. Amen. Sampay natin mulit pasalamatan ang ating pong Panginoong Jesus. Praise God. We worship you, God. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus, wonderful Lord. Oh God, not by might nor by power, but by your Holy Spirit. Oh God, I ask your favor, the blessing for every family this evening, God. Oh God, sa bawat pamilya may papamot talaga, Panginoon Diyos. Hallelujah, magtatayo na yung kaharian o tataguyod sa iyong kong gawain. Hallelujah, marami kong salamat, mahal na Diyos. Hallelujah, praise God, praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Isang making testimony. Nung ako po ay katatapos ng aking pong pag-aaral, kinukuha na ako po ng ibang bansa na aking kapatid. Gusto ko pong makapag-abroad at gusto ko matulong ang aking pamilya. Pero alam ko may panawagan ang Diyos. Kinausap ko ang nanay ko. Ang sabi ng nanay ko sa akin, anak, huwag mo kaming alalahan. Huwag mo akong alalahanin. Mas kaligayahan ko na may magpastor sa pamilya natin. Yun ang daming dahilan. Hinarap ko ang conflict sa ilang kong kapatid at kamag-anak. At salamat, meron pong isa sa pamilya namin, ipinaglaban niya ang mataas na panawagan ng Diyos. Isang biyaya na pinakipag-cooperate.
sa kalooban ng Diyos kung bakit ako'y narito nakatayo sa inyong harapan. Kailangan ng Diyos ang marami pang bawat pamilya ay representative sa pagtatayo ng kaharian ng ating Panginoon Diyos. Amen? Tulungan tayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang banal, ang hindi ko nagawa ngayon pong gabi, ikaw po ang pumuno sa puso ng bawat isa. Ihanda mo ang aming pamilya sa mataas na panawag at layunin mo sa aming buhay. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless you. Palagi kong Panginoon. Magandang gabi sa inyo natin. God bless you. Praise God. Hallelujah. Hallelujah.